Ang sabi po ng Matthew 7:20, "And Jesus said unto them, Because of your unbelief, for assuredly I say unto you, if you have faith as mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. And nothing will be impossible for you." Diyos po magpapala na kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Alam nating lahat ng Matthew 17 na isang background na may lumapit kay Kristo na nagsabing, bakit yung kanyang anak na nadidemonize ay hindi mapagaling ng kanyang mga alagad? Kaya sabi ng mga alagad, Panginoon, ba't hindi namin mapagaling itong demonize na ito? Bakit hindi namin mapagaling itong may sakit na ito? Ang sabi ng Lord sa kanya, because of your unbelief. Kaya hindi siya mapagaling at kaya hindi dumadaloy sa kanyang himala ng aking kapangyarihan, hindi dahil mahina ang aking kapangyarihan, hindi dahil wala ng himala. It is because of your unbelief. At ngayon tingnan po natin sa ating tatalakayin ngayon, ano ba yung tinatawag nating mountain moving faith? So tingnan muna natin yung salitang unbelief. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment section, unbelief. And what is unbelief? Unbelief is the greatest paralysis of man's heart. Again, I repeat. Unbelief is the greatest paralysis of man's heart. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga himala na walang mahirap, walang imposible, ay hindi makakilos at makagawa ng himala sa buhay natin. Why? Because of our unbelief. Yung ating pagdududa, pag-aalinlangan, yung kawalan ng pananalig at pananampalataya, ito po yung nagpaparalyze ng ating pananampalataya, kaya hindi makakilos, makagalaw at makagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. So again, it is because of our unbelief. Kaya mahalagang makita po natin na yung ating unbelief na ito ay lalakipan po natin ng tamang ingredients, ang pananalangin. Okay. Obedience is an act of faith. And disobedience is the result of our unbelief. Kaya mahalaga na kapag tayo po ay nananalangin, talagang buong-buo ang ating pananampalataya. Kaya ikaw kapatid na nakikinig at nanonood ngayon, kailangan mo ba ng himala? Tinanggihan ka na ba ng mga doktor? Tinanggihan ka na ba ng mga ospital? Tinaningan na ba ang buhay mo? Sinabihan ka na ba na hindi ka na manganganak? Hindi ka na makakapag-abroad? Hindi ka na makakabayad ng utang mo? Hindi ka na makakaahon sa kahirapan, ipinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap, at hindi ka na magbabago. Ikaw ba'y nakarinig ng mga ganong klaseng mga salita na para bang punong-puno ng sumpa ang buhay mo? Good news. Our God is a miracle-working God. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Ang kailangan mo lamang, gawin mo yung mga prinsipyo ng Biblia upang maranasan mo ang mga himalang ito. So ngayon talakayin po natin yung part 2. If we want to march toward miracles, second principle is what you call the mountain moving prayer. Ano ba ibig sabihin ng mountain moving prayer? Isang panalangin na may kakayanan at kapangyarihan na kahit ang bundok ay utusan mo, susunod sa iyo. Anong klaseng panalangin yan? At anong kailangan natin gawin para ang panalangin natin ay magkaroon ng kakayanan na kahit ang bundok ng karamdaman, bundok ng kahirapan, bundok ng kakapusan, bundok ng kamalasan, ay talagang sumunod sa atin. Kaya kung handa ka na kapatid, tandaan po natin, note takers are world changers. At ngayon pa lamang ibahagi mo na ito
Sapagkat titiyakin ko sa iyo na ikaw ay pagpapalain ng Diyos at ang kalooban ng Diyos, hindi ka lang magpapagpala. Level up. You are blessed to be a channel of blessing. So, what are mountain moving prayer? Isa-isahin po natin. Number one, mahalaga dito yung seed. The seed, the soil, and the summit. Kapag ina-apply na po natin yung principle of a mountain moving prayer, tatlong bagay ang dapat natin bigyan ng emphasis. The seed of smallness. Pangalawa, the soil of surrender. At pangatlo, the summit of saying. Tatlong S lang yan. Isulat niyo po yung 3S of a mountain moving prayer. The seed, the soil, and the summit. Isa-isahin po natin, kapatid.